reaction ko ulit itong video na to sa kay Attorney Harold Respicio, itong kumandidatong Vice Mayor sa may Reyna Mercedes sa may probinsya ho ng Isabela, na ito ho yung nag-suggest dito sa COMELEC na dapat may gagawin ng COMELEC na para iwas sa mga paghahak sa mga ganitong parating na eleksyon itong sa May. So may nag-comment din sa akin ng ganyan na parang minamaliit din ng mga yung mga sinasabi ko na reaction lang naman dito. So wala namang mawawala nga dito sa sinabi na tong bata na to, ng abogado na to, na kailangan mag-ingat. Ang niya man sa ingatan, kasi nakasalalay yan ang resulta sa eleksyon o panahon itong eleksyon na to sa May 2025 ay kapakanan ng taong bayan, kapakanan ng taong sa mga mamayang Pilipino, lahat, lalo kaming mga dito sa OFW, mga OFW, kasi concern lang siya dito sa COMELEC na wag mahak itong accounting machine, itong gagamitin sa COMELEC itong 2025. Itong mahabang video niya ay sana mapanood nyo to ng buo para maintindihan natin at maano natin na hindi siya gumagawa ng istorya dito, kasi ang tao na to, itong abogado na to, ay consistent ang mga sinasabi nito. Interview sa mga television, kung saan siya ini-interview, ay ganun pa rin yung mga sinasabi niya dito at sa kanyang sariling video. So bago ho ito, ipalabas ako ang video na to sa kay Attorney Harold Respicio. Please subscribe po sa ating YouTube channel para po ma-aware po natin ang ating mga iba pang kababayan sa nalapit po na eleksyon. Ito po si Attorney Harold Respicio at kinasuhan ako ng COMELEC at ipapadisbar din daw nila ako at tatanggalin din daw yung lisensya ko bilang CPA mula sa PRC. Wow! Nakakatakot, alright? Yung video na yon na sinasabi nila ay pinatanggal na nila mula sa Facebook, so hindi nyo ma-access. So pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung ano yung laman ng video na iyon. Alright. Ako bilang abogado, ay isa rin akong IT expert kasi bago ako naging abogado ay isa akong CPA. Nagtrabaho ako sa Deloitte, ang #1 auditing firm sa buong mundo, at ang expertise ko was information systems audit. Kaya alam ko ang lahat ng mga bagay na yan. Marunong akong mag-code at marunong akong mag-hack. Ang trabaho ko before was tignan yung mga kahinaan ng mga computer systems at sasabihin ko, "Hoy, pwedeng i-hack ito, baka gusto mong ayusin." Actually, dun sa video na yon, sinabi ko lang na, "Hoy, COMELEC, merong kahinaan itong automated counting machines, baka gusto ninyong ayusin." So, Attorney Harold Respicio, ano ba yung sinasabi mong kahinaan doon sa video na yon? Ang sinabi ko was, sabi ko, kapag connected yung ACM sa internet bago mag-print ng election return, pwedeng ma-hack yung makina at madaya ang eleksyon. Wow, Attorney Harold Respicio, please explain. Ano ba ang proseso ng pagboboto gamit ang automated counting machine? So ito po yung proseso. Ayon sa rules na inilabas ng COMELEC, yung automated counting machines ay nasa presinto on the day of elections. Yung automated counting machine na yon ay connected sa internet the whole day. At kapag boboto ka, ilalagay mo yung boto mo doon at bibilangin ng makina lahat ng boto. Pero yung pagbilang ng makina, para siyang nag-i-score ng basketball. Habang bumoboto ang mga tao, merong running score. Pero hindi katulad ng basketball, yung score doon sa loob ng voting machine na yun, hindi mo nakikita, walang nakakakita. At makikita lamang yung final score pagkatapos na ng pagboto, matapos ang 7:00 ng gabi on election day. At lalabas yung information na yon sa pamamagitan ng pagprint ng election return. Tapos yung makina, ipapadala niya yung result sa servers ng COMELEC at yun yung official na returns ng election. Ang concern ko was, kapag konektado sa internet yung makina bago mag-print ng election return at corrupted yung source code ng makina, pwedeng ma-hack ng isang hacker yung makina
at dadayain yung lalabas na final score doon sa election returns at madadaya yung resulta ng eleksyon. Yun po ang puntos ko doon sa video na iyon. So, Attorney Harold Respicio, bakit pwede bang mabago yung source code ng isang makina? Well, ang binanggit ko doon sa video was pwede on principle basta may physical access ka sa makina. Bilang eksperto sa IT, ikaw din kapag bumibili ka ng gadget mo doon sa Green Hills, di ba? Kapag nakaw yung cellphone na yon or nakaw yung laptop, pag dadalhin mo doon, babaguhin na nila yung source code ng computer na yon kahit may password pa yung device na yon. Kasi ang basic principle ng information systems security is basta may physical access sa device, ang isang masamang tao at gusto niyang baguhin yung source code ng makina na yon, pwede mong mabago yung source code ng makina na yon. So, on principle, ang mga makina ng pagboto, basta merong access ang tao dyan, pwedeng mabago yung source code. Ngayon, ang diniscuss ko doon sa video was, sige, sinesecure nga ng COMELEC lahat ng makina na iyon. Actually, meron bang opening, ang sinabi ko sa video is, meron bang opening or instance na baka hindi nakatingin yung gwardya na merong bad actor doon at baguhin niya yung source code? Kayo na lang ang humusga, di ba? So, mahirap iwasan yon kasi kahit gaano ka pa ka-stricto sa pagbantay ng makina, kahit konting sandali lamang na merong access ang masamang tao doon sa makina, halimbawa, galing sa loob ng gobyerno, kung gusto nilang dayain yung eleksyon, pwede nilang dayain yung eleksyon. Yun yung binanggit ko doon sa video na iyon. Ngayon, hindi mo maiiwasan yung bagay na iyon. Kaya, ang alternatibo mong solusyon dyan ay, kapag nagtanim sila ng masamang code, source code doon sa makina at may opening sa hacker, pwedeng i-hack. Dapat ang gawin mo, during election day, wag mo siyang i-connect sa internet. Kasi kahit corrupted yung source code nun, kahit ano pa ang gawin ng hacker, hindi niya ma-access yung device. Therefore, hindi niya mababago yung score. And kapag hindi niya nabago yung score, ang lalabas na score ay yung tamang score sa makina at walang magagawa yung makina. Once i-connect mo na siya sa internet later at ipadala mo yung results sa server ng COMELEC, hindi mahirap nang dayahin yun kasi may kopya na lahat ng watcher ng totoong resulta ng eleksyon. Yun yung binabanggit ko na pwedeng opening doon sa video na iyon. Doon sa video na iyon, naging detailed ako sa pag-discuss ng teorya ng computer securities at paano i-take advantage yung kahinaan na yun doon sa sistema ng automated counting machine. So, nag-code ako doon, dinemo ko kung paano mo talaga siya gagawin code by code, line by line, at ginamit ko itong laptop ko para i-demo in actuality paano siya gagawin. Para, pag nakita ng COMELEC yung video na yun, oo nga no, o kaya nakita ng taong bayan yung video na yun, sasabihin nila, oo nga no, convincing na convincing yung explanation ni Harold. Pwede ngang mangyari. Ayusin nga natin to. Actually, yun yung purpose ng video na yun eh. Yun yung hope ko na sana maayos ng COMELEC yung rules nila. Kasi, ang simple lang siyang pwedeng ayusin. Walang mawawala sa atin. Ang gagawin lang ng COMELEC is, babaguhin niya lang yung rules niya kung paano natin i-handle yung ACM machines during election day. Kasi right now, may lunabas na rules ang ACM kung paano i-operate yung voting machine na yun on election day. At kapag babasahin mo yung rules, connected na siya sa internet on the whole day. And walang instruction doon na dapat hindi siya connected sa internet or dapat i-connect mo lang siya sa internet after mag-print ng election returns. Ang recommendation ko was, bilang eksperto, ay magdagdag ka lang ng isang linya doon sa rules mo, COMELEC, at sabihin mo doon na wag mong i-connect sa internet habang nagbobotohan at habang nagpiprint ka ng election return. At i-connect mo lang sa internet pag magsesend na ng data papunta sa server ng COMELEC. May masama ba dun? Walang masama dun. Walang mawawala sa COMELEC, walang mawawala sa botante ng tao kapag yun ang gagawin mo. Yun lamang ay isang expert advice ko para mapabuti yung sistema ng COMELEC. Napakadaling solusyon po, Chairman George Garcia, okay? So sabi ng COMELEC,
Attorney Harold Respicio, bakit naman kasi hindi mo na lang sinulatan yung COMELEC para i-report yan, para mag-usap kayo ng COMELEC? Bakit mo pa inilabas sa public? Actually, sir, ninabas ko yung video na yon on the day na nag-demo yung COMELEC doon sa aming probinsya, sa Reyna Mercedes Isabela. Kasi tumatakbo rin akong vice mayor doon sa aming probinsya. And during demonstration, kinausap ko yung head ng COMELEC sa aming bayan. Tinanong ko siya about sa vulnerability na ito. Hindi niya masagot at dinismiss niya ako. Dismissive siya sa akin. Pinakausap niya sa akin yung provincial COMELEC. Tinanong ko siya, pinagalitan pa ako. Dinismiss niya ako at binabaliwala niya yung concern ko. So anong gagawin ko? Malamang kapag erase ko sa COMELEC, since ganun na yung attitude niyo COMELEC, wala na akong ibang choice. Kundi ibigay sa taong bayan yung impormasyon na yon at sila ang mismong magtutulak sa COMELEC na improve nila yung sistema nila. Alright? At sinasabi rin ng COMELEC ngayon, merong isang question na yang si Harold Respicio, nagkakalat lang yan ng masamang impormasyon, misinformation. Kasi kung nagsisinungaling yung voter machine natin, kung pwedeng ma-hack, meron namang randomized audit. So, tama, pwede kang mag-randomize audit. Pero ibig sabihin ba walang nangyaring dayaan? Totally, hindi. Kasi, kapag meron ako bilang hacker at may access ako dun sa automated counting machine, pwede kong piliin yung machine na pwede kong dayain. Pwede kong sabihin na itong mga makinang ito, wag nating dayain, pero yung makina number 1, 2, 3 dito sa precinct na to, dayain natin. Paano kapag dun sa randomized testing mo, ang itest mo ay yung mga makina na hindi nadaya? The only way na pwede mo lang masabi na totally na walang nangyaring dayaan sa election is i-test mo lahat ng voting machine at i-secure mo lahat ng resibo ng boto doon sa ballot box na yon. At dapat isa-isahin mo kung nagmamatch lahat ng ballot box at saka yung resulta ng boto. Since hindi ginagawa ng COMELEC, hindi nila pwedeng i-discount yung possibility na pwedeng madaya yung election. Yun yung point ko po doon sa video na iyon. Ang question pa sa akin ng media is, Attorney Harold, bakit ginamit mo ba yung doon sa video mo, ginamit mo ba yung code ng COMELEC, source code ng COMELEC? Hindi! Wala akong kopya ng source code ng COMELEC. Wala akong kopya ng firmware ng voting machines. Wala akong access sa voting machines. Hindi ko alam. Pero lahat kasi ng prinsipyo ng lahat ng information systems katulad ng mga ACM ay pare-pareho lamang yan. Ang dinemo ko lang doon ay kapag ako ay isang eksperto, ganito ang pwedeng mangyari para maayos itong sistema ng COMELEC. So, dinemonstrate ko doon kung saan yung mahina na parte. Kapag ako yung masamang individual na gustong dayain yung makina, ipinakita ko doon kung paano mo talaga i-code. Gamit ang ibang source code, gamit ang ibang equipment, ang ginamit ko lang na equipment is yung laptop ko, hindi yung actual voting machine. Pero, ang prinsipyo ng pandaraya ng mga makina, ng pagmanipulate ng mga makina ay pare-pareho lamang. Yun lang yung dinademonstrate ko. In as much as pwede kong i-demonstrate sa kahit na kaninong tao yung mga vulnerability ng kahit na anong gadget. Pero hindi ako nagkaroon ng access sa source code ng COMELEC at yung firmware ng automated counting machines. So, yun. At yun nga, pina-down na ng COMELEC yung dalawang video yon na nasa Facebook na nakapost. Ngayon ko lang na-realize na yun pala ang dahilan. Kasi sabi ng Facebook, sabi ko, bakit ninyo tinanggal itong mga videos na ito? Sabi ng Facebook sa akin, kasi may nag-report na nagva-violate ka daw ng batas. Sabi ko, freedom of speech yan. Kaya ako nagsasalita tungkol dito is gusto kong inform yung tao. Dahil kapakanan nila ito, demokrasya nila ito para sa integridad ng halalang 2025. At sana marinig ng COMELEC para magbago ng rules yung COMELEC. Actually, tinanong ako ng media kanina, so Harold, ano ang response mo dito sa mga kasong gagawin sa'yo? Kasi ipapadisbar ka pa daw sa Supreme Court at tatanggalin ka pa daw ng lisensya mo bilang Certified Public Accountant dyan sa PRC. So anong response mo? Talagang ganyan ang buhay. Wala tayong magagawa. Kung gusto nila, kunin na rin nila yung aso ko kasi gusto na naman nilang sirain ang buhay ko. Pero ang bottom line is, Chairman,
George Garcia, pagkakataon mo to na patunayan ang iyong sarili. Legacy mo ito. Hindi ko alam kung ito ang una o huli mo bilang chairman ng COMELEC. Gusto mo bang matandaan bilang chairman ng COMELEC na nagpapatahimik sa mga concerned citizen na gusto lamang ng tapat na eleksyon? Or gusto mo makilala bilang isang professional at mature na commissioner na nakikinig ng feedback, especially mula sa expert, at titignan mo yung sistema mo kung tama ba o mali. At kung tama, babaguhin mo. At kung hindi naman totoo yung sinasabi ni Attorney Harold Respicio, and then let the public judge for themselves. Dahil pinakamahalaga po lahat ang kalayaan ng tao na magsalita. Nangyari na po ito paulit-ulit sa maraming gobyerno sa buong mundo kung saan merong mga taga-tuligsa sa gobyerno at pinapatahimik nila yung taong iyon. Pagdating sa huli, ang talo ay yung mga abusadong gobyerno na iyon. Pagdating sa huli, ang katotohanan pa rin ang lalabas. Kaya ang advice ko sa COMELEC ay, kung sa tingin ninyo, aatras ako sa informasyon na to, or aatras ako sa kandidasiya ko bilang Vice Mayor ng Reyna Mercedes ng Isabela, well, hindi ko gagawin yon dahil nagtitiwala ako sa ating batas na ang tama at ang karapatan nating mga individual na malaman ang lahat ng transaksyon ng gobyerno ang siyang magwawagi sa huli. So, yan po. Ang tapang niya na. Ang tapang niya na yung magsalita na against dito kay COMELEC chairman George Garcia. Alam mo, COMELEC chairman, kung sa experience sa pagka-abogado, hindi natin pagkaila na malamang ka. Lamang ka talaga dito sa kanya kasi ito bata pa to eh. Kita naman natin sa edad na agwat niyo. Parang anak mo nga lang to eh. Sa ganyan ang experience sa pag-uusapan, mas lamang ka. Pero lamang sa kaalaman, wag mo naman sabihin na minamaliit din kita. Mas lamang to siya. Tingnan mo naman yung background nito. IT, CPA, at saka abogado. So, hindi natin pwede na itong bata na to ay maliitin lamang. Kasi alam niya kung paano ma-hack ang mga ganitong, lalo ngayon, ang daming nangyayari sa pag-hack. Kung ano ba ang procedure sa pag-hack ng mga, ang daming klaseng pamamaraan kung ano i-hack. I-hack yung account ng bangko, i-hack ang mga account mo sa mga social media, i-hack itong mga nababasa natin, nakikita natin sa balita. Hinahack yung mga opisina ng gobyerno. So madali talagang mag-hack. Personal ko mismo. Personal ko mismo, ako ay na-hack din sa pamamagitan ho ng bank account. Sa pamamagitan din ho ng panghahack ng mga ibang lahi. Biktima rin ako niyan. Kaya hindi natin pwedeng maliitin itong sinasabi niya kasi lahat posible. Kasi ito siya alam ang mga sinasabi niya. Hindi siya nagmamarunong. Kung hindi, talagang marunong. Bakit di natin to siya pansinin, COMELEC, na mayroon na siyang babala? Tapos pag magkagulo itong parating na eleksyon kasi kita naman natin kung ano ang pangangampanya ng administrasyon ngayon. 12-0 ang target. 12-0. Kailangan walang makalusot sa kabilaang partido. Yan ang target nila. Paano kung magtutuo yan mag-12-0? Record-breaking yata ganun pagka nag-12-0 to si Bongbong Marcos ngayon Kitang-kita naman natin kung paano sila sa ibang mga probinsya nga, kung paano ang pagtanggap sa kanila. Mayroong mga probinsya na tabang ang pagtanggap sa kanila. Tapos magkaroon pa to ng 12-0. Hindi ko naman pinangunahan na may dayaan na mangyayari. Ang sinasabi lang naman ito ni Atty. Respicio ay iwasan natin. Linisin na talaga yung COMELEC. Kasi ang COMELEC, noon pa yan, marumi na talaga dyan. Kahit pa sabihin natin, counting machine na ang gumagana dyan, pero nandyan pa rin yung bahid ng korupsyon. Hindi natin yan pwedeng sabihin na malinis na ngayon ang COMELEC. Pag ito sundin ni George Garcia yung sinasabi nitong si Harold Respicio, saludo ako nito ni George Garcia.
At ang tanong ko rin po dito, bakit yung mga video niya sa Facebook pinabura? Ginawa nila nireklamo sa Facebook na burahin yan kasi mayroong paglabag sa batas sa gobyerno. Paglabag pa sa batas yun, ang sabi nga nito ni Harold Respicio is freedom of speech yun. Kaya lang wala naman siya magawa doon kasi ni-report eh. Anong sadya nun? Anong pakay nun? Hindi ba to tao na to natin pwedeng pakinabangan tong si Harold Respicio? Sa palagay ko lang matalino tong bata. Bakit di natin to pwede siyang i-hire na lang? O kaya pag nanalo to sa pagka-vice mayor sa tapos gawin siyang mga konsultan. Ang daming pwede niyang mapakinabangan ang tao na to sa gobyerno. Kasi hindi lang abogado, hindi lang CPA, IT, ang dami niyang alam, puno ang utak. Hindi siya nagpapakitang bobo siya dito. Kaya tayo, ito si George Garcia, sabihin naman natin siya, ikaw na may kaidara na, compare dito sa isa, itong si Harold Respicio. So natural, itong bata na to, hindi siya kontento sa isang nalalaman lang, isang kurso lang niya, kumbaga, gusto niya pa na madagdagan yung kaalaman niya. Nakikita naman natin kung ano pa ang dinagdag sa kanyang utak. Mahirap to CPA at saka yung abogado. Tapos ito pa yung IT expert. Matindi to. Tapos ano na lang natin to? Sa walang bahala na lang. Tapos ano mo to? Sir Garcia. Ano tawag ko nito is kredibilidad mo to. Na kung sundin mo to siya. Mahirap ba ang mga ordinaryong tao na mag-suggest kagaya ho sa inyong nasa gobyerno? Mahirap ba sundin? Na samantalang kayo nandyan para yun sa aming mga ordinaryong tao? Ang hilig mo magngak-ngak dyan sa mga politiko, mga senador na kandidato, na mali yung mga poster nila dyan sa pinagkakabit nila dyan kung saan-saan, hindi mo nga maipatawag pa hanggang ngayon yan? O kaya kasuhan nyo kayong kumilik kasi may power kayo dyan. Kung ano talaga ang inyong batas, dapat sundin sa mga politiko. Kaya nga hindi na tayo sinusunod ng mga politician ngayon dahil po sa inyo rin sa kumilik, puro lang kayo papriskon din eh. Puro lang kayo pa-interview din, George Garcia. Ngayon pinagtawanan ka nitong bata na to. Nakikita na niya na mayroon kayong kahinaan dito sa inyong posisyon ngayon. Chairman nga kayo, abogado kayo, okay. Sa karanasan, di natin pwedeng maliitin kasi talagang magaling kayong abogado kasi di naman kayo ilagay dyan sa COMELEC kung hindi kayo magaling na abogado. Ngayon, pansin ninyo to, isa. Bakit di kayo magtawag ng IT? Kung mayroon kayong mga IT na dyan, mga magagaling, papuntahin nyo sa COMELEC, i-demo. Tapos papuntahin din tong si Harold Respicio. Kasi magaling eh. Kung magkasundo ba talaga sila. Kasi may sinabi siya, di ba? Ang isang server lang yan, yung mga counting machine ba yun? O mga machine na yan, ang ginagamit. So alam niya. Hindi natin pwede sabihin na, ito nagmamagaling lang to, nagyabang lang to. Para sa akin, hindi ko to hindi ko siyempre sabihin na nagyabang na naman to. Wala naman siyang pinapatamaan dito sa kanyang mga sinasabi. Ulitin ko. Di naman siya nagsabi na itong COMELEC na to may balak mandaya. Ayaw siyang sundin. Di anong sabihin pa niya? May balak pa kayo mandaya. Yun ang niya. Pero sabihin sa ibang mga bagay, wala siyang sinisiraan dito tungkol ho dito sa COMELEC o dito sa mga nasa COMELEC, nasa gobyerno. Wala ho siyang pinapatamaan dyan. May suggestion lang. Hindi ho yung suggest niya nakakasira. Ano bang niya? Binanggit niya yun na wala namang mawawala. Walang mawawala sa mga butante, walang mawawala kay George Garcia, walang mawawala sa COMELEC. Ito lang yung gagawin para iwas na sa hack. Iwas tayo sa mga ganyang usap-usapan. Ay, nadaya si ganito, nadaya ang mga ganito kasi hawak kasi ng presidente ang COMELEC eh. Andyan pa rin tayo dyan. Hawak kayo ng presidente. Hindi naman kayo makarating dyan, George Garcia, sa posisyon nyo dyan sa COMELEC kung hindi rin kayo nilagay sa presidente.
kahit sinong uupo dyan sa gobyerno, pag inappoint yan, under ho kayo ng presidente kasi appointed kayo ng presidente. Ganun lang ho yun, sir. So linisin ang gusto nyo is linisin ang COMELEC na wala ng mga chismis-chismis na mga ganon. Sundin nyo to si Attorney Respicio. Hindi naman to nanghihingi na o COMELEC pag nagpunta ako dyan, ito yung talent fee ko dyan, ito yung ibabayad nyo sa akin. Wala. Willing siya makipagtulungan. Willing ho siyang gagawin yan para sa ikabubuti ng taong bayan. Yung iba nitong magagalit, magawa lang naman ako dito ng ng opinion ko rin, itong mga dito. Huwag kayo magalit. Kasi dapat tayo dito mga Pilipino magtulungan. Hindi tayo dito dapat, lalo itong panahon na itong eleksyon na itong 2025, May 12, 2025, kailangan natin to. Dahil nakikita naman natin ngayon kung ano ba ang nasa Kongreso. Sila na nga dapat ang masunod. Pag may mga bumabalagbag sa kanila, contempt agad, kasuhan agad. Pag sila ang kakasuhan, marami rin pala mga sinasabi kagaya kayo nitong isang congressman dyan. So, ganun na ba talaga ngayon? Pag kayo nasa gobyerno, pag kayo ang babalikan ng mga taong mamamayan, ordinaryong mamamayan, parang kayo pa yung binibiktima, kayo yung niloloko. Tama yung sinabi ni Attorney Respicio. May sinasabi siya, diba? Mangingibabaw pa din ang tama sa mga nasa gobyernong mali ang ginagawa. So, saludo ako doon sa bata na to dahil ang talino niya. Hindi ako dito na naggumagawa-gawa ng istorya. Wala siyang ibang sinasabi dito na ito lang yun, isang bagay lang. Pero pagdating na dito sa COMELEC, iba-iba na yung mga niya ni George Garcia. Iba-iba na yung mga sinasabi niya sa media. Huwag kayong magsagutan sa media. Sagutin nyo tong isa. Walang media, sagutin nyo to si Harold Respicio para magkaalaman talaga tayo itong eleksyon na to kung saan ba talaga ang inyong side dito sa side ng malinis na eleksyon o sa side ng may pagdududa ang taong bayan kung ano ba talagang ginagawa nyo dyan, kung may bayaran ba dyan sa inyong mga commissioner dyan. Ganun lang ho naman, sir, kasi kaming mga tao hindi na kami dyan, hindi na namin bago pag ganito ng eleksyon. Pag sabihin na ganito, mga pagdating sa COMELEC, binabayaran ang mga commissioner, hindi na yan bago ngayon. Noon pa kasi mga issue na yan. Kaya patunayan nyo ngayon ito yung challenge sa inyo nitong si Harold Respicio. Anuhin nyo, i-accept nyo itong challenge niya. Madali lang, sir. Pag ako ang nito, chairman, ang dali lang. Yung challenge niya, i-accept ko. Magkuha ko ng mga IT tapos ko sila. O kasi wala ko masyadong alam nito. Sinabi na nga, wala kang alam. Patunayan mo na wala kang alam, magtawag ka ng IT tapos ipapapuntahin mo to siya. Kung totoo ba yung mga sinasabi nito. Kung magkaroon man ng hindi accurate yung mga sinasabi niyo, doon nyo kasuhan. Huwag nyo itong kasuhan na ngayon na wala naman kayong prueba. Pruiban nyo muna kung ano talaga ang sinasabi nito. I-disbar nyo na, tapos nyo na, patanggalan nyo yung lisensya sa PRC. Parang hindi yata tama. Parang para sa akin, parang abuso din yan sa inyo. Porket ba nandyan kayo sa gobyerno? I-disbar nyo yung tao, tapos dito sa may PRC, tanggalan nyo ng lisensya. Hindi yata tama para sa akin. Huwag nyo gawin ganun na mukhang nilulutos na yung tao nyo. Sa Bisaya pa, lutos ba? Yung parang nyo na. Parang hinahabol nyo na. Magdagsalita ba, magagalit kayo? Huwag kayo magalit. Kasi para din to sa ating mga taong Pilipino. Para rin sa atin to na ikaunlad sa ating bansa.